Naku, alam nyo, ang hirap maging isang mahirap. Kasi alam nyo, nagtatrabaho ka na 5 araw sa isang linggo. Dapat pagdating ng Sabado, magpapahinga ka kasi pagod ka, no? Pagod na pagod ka sa ginagawa mo sa trabaho. Pero ang gagawin mo, magsa-sideline ka pa pag Sabado at Linggo. Ayaw mo kasi, ang hirap kasi may pamilya, may 5 anak. At ako lang nagtatrabaho, ikaw lang nagtatrabaho. Mabuti na lang, may kakilala akong isang byuda, mayaman na mayaman. At ang laki ng bahay. Minsan, tinatawagan ako, tsaka may pinapagawa sa akin. Ayan, so Sabado po ngayon. Ayan, tinawagan ako, naglinis ako ng bahay niya kasi nagpa-grass cutter siya. Tapos nung Sabado, ayan, gumawa ko dyan. Meron siyang, may kinakasama naman siya. Isang mas hamak na bata sa kanya. Ganun ba yun? Mas hamak na bata sa kanya. Tapos ayan, hindi man lang makapaglinis ng kanilang bakuran. Kaya akong tinatawagan nung kakilala ko na byuda, na mayaman. Mayaman siya, may mga anak, pero nasa abroad. Siya lang mag-isa nakatira dyan at may katulong na isa. Ayan po. Kaya ang swerte ko naman, kasi ako tinawagan niya para magtrabaho ng Sabado at extra income para babaon sa mga bata, pambili ng pagkain. Ayan po, kahit pagod ako, Sabado nagising ako at nagwalis ng kanilang bakuran, nagdilig ng mga halaman. Ganun po ang ginawa ko. Ay, hirap talaga pag mahirap ka, no? Ganun talaga yun. Ayan, nagwawalis. Ayan, daming mabuti na lang tuyot na yung mga damo. Ayan, nakakutin para ilagay sa basura para kukunin na ng sasakyan. Ganun yun. Nahirap, no? Pero sige lang, patuloy lang sa ng buhay. Kasi ganun naman yun di ba? Yan, sige, tingnan nyo na lang muna ako pag nagtatrabaho. Ganun. Magaan lang naman yung trabaho. So sabi ko nga, Lunes hanggang Biyernes, pumapasok sa trabaho. Pagdating ng Sabado sana, nasa bahay na lang nagpapahinga kasama yung pamilya. Magkaroon ng panahon, kasama yung mga anak. Ganun lang naman yun. Pero, ayan, gumagawa po tayo, nagtatrabaho. Wala tayong magagawa kasi pangdagdag sa gastos sa mga bilihin, pangangailangan sa bahay. Ganun po yun, no? Ayun. Masyado kasing malawak yung halaman nila. Mabuti na lang, si Madam, mabait, saka maraming pera. Maano yan, hindi kuripot. Malaking magbigay ng bayad, no? Yung mister niya naman, yung kinakasama niyang mas di hamak bata sa kanya, medyo tamad ba? Anong tawag doon? Batugan? Ano yung tatawag natin doon? Nag-aalaga ng manok, no? Mabuti pa yung maaga pa, minsan nakikita ko. Ayun na yun, sa kasama yung mga manok, hinihimas-himas. Sa isip ko nga, sabi ko, ginagawa niya rin kaya yung kay Madam. Ginagawa niya sa manok. Pero mahal kasi siya ng matanda, ng byuda, mahal siya, no? Saka mayroong parang mabait naman, yung halang may mahilig lang sa manok, no? Kaya naman siguro kasi minsan, mahal niya naman siguro kasi minsan doon papadaan ako, nakikita ko, sinusuklay-suklay yung book ni Madam, sinusubuan niya ng ano po ang sinusubo niya, pagkain, mga prutas, ayan po, ganda ng nila, sa bakuran, may matanim sa yung bulaklak, ayan po, ang kanilang bahay, ang lawak, no? At swerte naman kasi yung mga anak niya, may kanya-kanya ng pamilya, at yung iba na sa abroad, yung iba dito lang sa Pilipinas, pinumami sa malayo sa kanya. At malakas pa naman si Madam kaya na-in-love na di ba? In-love na si Madam sa kanyang boyfriend. Ganun din. At ang swerte ko naman kasi nakilala niya ako, naging kaibigan, at minsan inutusutusan ng trabaho. Ayan po, tingnan niyo, malinis na po yung kanilang bakuran kasi yung mga dahon, saka mga tuyot na damo na pinutol, ay wala na. Ayan po, ang ganda na kanilang bumamela. So, ganun lang po ang buhay kung saan tayo magkakapera. Okay, that is good.